umaapaw po sa puso ko ang pasasalamat po sa pagpakita po ninyo ng suporta po ang kauna-unahang grupo na openly lumantad para sa amin, kaya hindi po namin kayo makakalimutan. Subalit hindi lang po kayo ang sumusuporta po sa atin. Malapit na po, maglalantaran na rin po 99.9% ng mga Pedicab Drivers Association, Jeepney Drivers Association, Tricycle Drivers Association, sapagkat ang daing po ninyo at daing nila pare-pareho po yan. Pare-pareho pong kawalang-hiyang po ang ginagawa ng pangkasalukuyang kaharian ng ating lungsod ng Parañaque. Inaapi po kayo araw-araw, gabi-gabi. Huwag kayong mag-alala, malapit na po ang katapusan po nila. Ilang araw na lang po, tapos na po sila. At yung mga kahilingan po ninyo, gagawin at gagawin po natin. Sa unang araw na pag-upo po natin, hindi pangalawang araw, hindi pangatlong araw, sa unang araw po, lahat po ng kahilingan po ninyo ibibigay po namin, hindi sapagkat hiningi po ninyo, sapagkat yan po ang tamang gawin ng lungsod ng Parañaque para sa inyo. Ang gobyerno po, ang papel po ng gobyerno ay hindi pahirapan ng maliliit, hindi po. Salamat po. Ang papel po ng gobyerno kahit saan mundo po ay dapat paganin po ang trabaho ng maliliit na tao, lalong-lalo na po gaya po ninyo na napakahirap po ng trabaho ninyo. Kung walang jeep, hindi po tatakbo ang ekonomiya ng Parañaque. Salamat po sa inyo pong pagtulong po sa ekonomiya ng Parañaque. Hindi po imposible yun. Dapat lang po na magkaroon ng terminal ang mga jeeps dito po sa sukat at kung saan pa na tamang dinadaanan ng pasahero. Tama po yun. Hindi rin po dapat pairalin ng mga kolorum dito po sa Parañaque. Tatanggalin po natin lahat ng kolorum yan on day 1. Day 1. Jeepney kolorum, tricycle kolorum, FX kolorum, ng mag-aari po ng pangkasalukuyang pamilya ng mga hari dito sa Parañaque. Tandaan po ninyo yan. Tatanggalin po natin yan. At yung mga multa, sus Maria Joseph, ang Parañaque po ang pinakamatas na multa sa buong Metro Manila. Hindi ba tayo nahihiya yan? Hindi ba sila nahihiya sa ginagawa nila? 500 pesos. Siguro dapat yan 50 to 100 pesos lang po kung sakasakaling merong pang multa. Okay na ba sa inyo yun? Okay! Kaya po kami po ay umaapaw sa pagsasalamat po sa inyo. Gaya po ng sinabi ko po, hindi po kayo nag-iisa. Lahat po ng manggagawa dito po, ganyan po ang daing po sa amin. Pero pinakamatapang po sa lahat po sa kanila ay yung grupo po ninyo. Congratulations. Hanga po kami sa inyo. Pero sa darating na mga panahon at konting panahon na, makikita po nyo ang lahat po yan. Kung sumusuporta po sa atin at lalantad po sila, wala na pong natira para sa kanila. Wala na po. Kaya yung kulay nila na pula, na ibig sabihin impyerno, di ba pula, impyerno? Kung nahalata po ninyo, nagpapalit na po sila ng kulay, itim na po ngayon. Nagluluksa na po sila. So, Mr. President, Danny Oracion, saludo po kami sa inyo. Hindi po namin kalilimutan itong araw na to. Hindi po namin kayong makakalimutan. Hindi rin po namin kayo, Mr. President, makakalimutan sa tamang oras. Ang mga kalaban po natin, unang-una,
tanggal ng tarpaulin. Magbabayad pa nga sila, di ba? Ano yan? Akala nila ang eleksyon padamihan ng tarpaulin. Hindi po. Ang eleksyon, paramihan ng boto. Ay sa tingin ko po, halos wala na pong botong natira sa kanila. Buto na lang po ang natira po. At hindi na nahiya, gumagamit pa ng kung sino-sino. Huwag kayong mag-alala, yung traffic na yan, ang una ko pong tatanggalin ng trabaho, ayan si Mr. Autista na yan na walang alam. At kaya lang siya nakaupo kasi siya po ay bilas noong reyna ng Parañaque. Yun lang po ang kwalifikasyon po namin. Ginawa nila, sinubukan nilang pasarado yung Caltex terminal. Ganyan ka walang hiya ho. Nagpunta sila sa Caltex terminal sa Better Living. Nakita nila lahat ng mga jeepney drivers po dyan, asosasyon, ay sa atin po lahat, EDSA, Anjo, Edwin. Kaya ipinipilit ipasara. Abay nung nalaman na mag-i-strike po ang buong jeepney at magmamarcha at nagpo-protesta, nagpunta po, hating gabi na rin po, nagmamakaawa, huwag na lang pong magmarcha po daw. Anong klase pong pamahalaan po ito? Isa pong gagawin po natin, every Thursday po, may People's Day po ako. Ang ibig po sabihin yun, ako mismo makakausap po ninyo sa City Hall. Uupo po ako doon. Magdamagan po, pakikinggan po ang daing ng bawat isang tao. Kaya naman yan, maglalagay po tayo ng Mayor's Action Center, isa po sa District 1, at baka sakaling kung pumayag po si Edwin, baka ito na mismo ang gawin natin Mayor's Action Center. Kung saan po kayo lahat pupunta kung meron kayong gustong kailangan na kailangan. At pag walang nangyari po sa Mayor's Action Center, ako naman po ang uupo at pakikinggan nyo po kung anong action ang gusto nyong gawin sa mga problema po. Walang babalik, balik, wala. Kung magagawa ng solusyon, yung araw na yun, yung mismong araw na yun, may solusyon po tayo. Kailangan niyo po. Ang karamihan po ang lumalapit po sa akin, ang problema po, ospital. Tama? Walang araw na ginawa ang Diyos na hindi nag-text mo sa akin alas 7, alas 8 ng umaga, humingi ng tulong sa ospital. Wala na po kayong problema sapagkat bibigyan po namin kayo ng Hope Card. EDSA Hope Card. Pakidistribute mo na nga. Pag meron kayong EDSA Hope Card, effective July 1, 2010, libre na po gamot, doktor, ospital, operasyon. Lahat po ng kailangan po ninyo dyan po sa Our Lady of Peace Hospital. Okay? So, baka naman wala nang lumapit sa akin. Hindi po. Ito po ang pinakamalaking problema. Yan po ang unang letra sa Hope H Hospital. Pangalawa, housing. Bibigay po kami ng mga loans. Sino nangangarap magkaroon ng bahay dito? Bakit may pera kayo? Wala, diba? Huwag kayong mag-alala. Pahiramin kayo ng pera ng gobyerno. 8 to 100,000 pesos. At kami po ni Anjo at ni Edwin ang magagaranti po. Kaya pahihiramin po kayo ng pera para makabili kayo ng sarili nyong bahay at lupa. E paano kung di kayo magbayad? Sino magbabayad? Wais kayo dito ah. Kami na nagpautang, kami bang magbabayad? Pero alam niyo po, wala po kaming kakaba-kaba po dyan. Sapagkat ang lahat po ng pera, lahat po ng mga utang na ginarantihan po namin, 99.9% nagbayad. Kasi ang Pilipino, pagbayad pinag-usapan, nagbabayad po yan.